Okay, so in this lesson, I will be demonstrating again yung gamit ng toggle key using this example. Pero yung mangyayari, let me just preview it. When I click the burger icon, nag-change siya into X para pag click ko ulit si X, nag-hide yung ating menu. Ayan, so dalawa yung nangyayari dito sa may toggle part niya. So, yung una is, nag-change siya into X, yung ating burger icon. Yung pangalawa is, nagdi-display siya ng menu. So, how will you do this using toggle key? Yun yung i-demonstrate natin dito sa video lesson na ito. So, mag-start tayo sa pagde-design din nito para meron din tayong review doon sa mga previous lessons natin. Okay, so I will just duplicate this. And then, delete natin muna lahat kasi magi-start tayo from the start. Okay? So, tatanggalin natin lahat yan, including itong mga to. So, nilock ko kanina para hindi ko siya accidentally nakiklik. So, yung unang step natin is to draw a shape where we will mask yung image, yung background image natin for this portfolio website. So, maglalagay ako ng rectangle and i-resize ko siya based doon sa size ng ating artboard. So, I will middle align that and center align. And then, I will import the image na dinownload ko na kanina, naka-portrait. And let's resize that image hanggang mag-fit siya dun sa ating artboard. You can also adjust yung position if necessary. Yan. And then, select natin yung image and shape. So, let's draw a bounding box that will touch both. Right-click and select Mask with Shape. Okay? Now, maglalagay tayo ng container para dito sa ating header. So, maglalagay ako ng shape. So, ang size nito ay 428. And then, isize natin ng 80 or kung ano yung gusto nyong size niya. Then, i-move natin siya sa top. I-align natin siya sa top and left. Okay? And let's color this black. And let's remove yung kanyang border. Okay, next. So, ikakopy ko na lang siguro ito kasi text lang naman. So, unlock natin. Ito rin, drawing ko siya kanina and then nag-download ako sa flaticon.com ng aking search icon para mas ma-improve yung UI natin. As to where to place it, yung parang sinabi ko din sa una, kailangan i-display natin ang grid so para alam natin kung saan natin ipupwesto yung ating mga elements. So, I will just hold Alt and drag this and position doon sa end ng grid. Yan. And pati na rin ito. Duplicate ko na lang. So, ang ginamit ko lang naman dito ay type tool in case na gusto nyo din gawin yan. And then, nag-change lang ako ng type ko and namili ako ng typeface ko na nababagay doon sa brand. Kasi portfolio website ito ng isang rock band. Okay, so let's do this burger icon. And let's change the color to white. Let's also change the thickness. And yung kanyang cap to rounded. Next, let's duplicate this. Move ko lang siya doon sa grid. Let's duplicate and duplicate. Yan. Okay, so kapag na-drawing na natin yan, i-drawing naman natin yung close, yung X. Pwede kayong gumamit ng type and then just draw yung X. Pero ako gagamit ako ng pen tool, hold shift. And then, I'll change the size din katulad ng weight ng ating burger icon. And I'll change also yung kanyang color to white and yung kanyang cap to rounded. And ipupwesto ko siya dyan. I will press C, Control C, and Control V. Pero yung duplicate niya, i-flip ko para magkaroon ako ng X na icon. Ayan, so select ko both and then pwesto ko lang. Okay, so I have now my X icon and my burger icon. So itong dalawa na ito, gagawin natin silang component. But before that, let me just lock itong mga ibang elements para hindi ako
hindi ko sila accidentally ma-move. So, isa-select ko sa lahat ito. Right-click and then lock. And I will select this. Yan, I will select this and make this as a component. So, let me just remove yung ating grid. Yan. So, select natin si burger icon and the close icon and press Ctrl K. And we will add a toggle state. So, dito sa default state, balik tayo sa default state. Ang gusto natin sa default state, hindi muna natin nakikita yung close icon, yung X. So, i-hide natin siya through yung opacity dito sa Properties panel. So, make sure na pag nakaselect ang default state, i-double click nyo so you can enter within the component, hold shift, and select. So, select natin ito and ito. And then, adjust natin yung kanyang opacity para ang nakikita lang natin sa default state is yung burger icon. Okay, so ang next step, after natin i-drawing itong ating close and ating burger icon, select natin siya both. And let's press Ctrl K para maging component siya. Okay, so sa default state, ang nakikita lang dapat natin ay yung burger icon. And then, dito naman sa toggle state, mag-a-add lang ako, ang nakikita lang dapat natin ay yung X. So, balik tayo sa default state. And let's enter the component. And make sure na itong X, so na-double click yung X, ang opacity niya ay 0. Para hindi siya visible during default state. Okay? Sa toggle state, ang opacity ng X dapat 100. Kasi dapat lumalabas ang X sa toggle part. Pero sa toggle state, itong ating burger icon, so double click natin yan, select natin yung iba pang lines, shift tayo, and then bawasan natin ng opacity. Okay? So in short, to simplify, sa toggle state, X dapat ang nakikita, sa default state, yung burger icon dapat ang nakikita. Mag-add din tayo ng menu na lalabas pag click natin ang burger icon. So dito, meron na akong menu dito. So I will just copy it. Ito yung menu. Okay. Ctrl C. And then i-paste ko lang dito. So alam nyo naman nang gumawa ng menu. So no need to repeat the discussion. So ito yung menu. And anyways, pag nagawa nyo na siya, so select all the parts of the menu like yung container and all the text. And press Ctrl K para maging component siya. And then, Ctrl X kasi dapat wala pa yung menu na yan. Kailangan natin i-click ito para lumabas yung menu. So, i-click natin ngayon si burger icon. Punta tayo sa toggle state. So, sa toggle state, balikan natin yung ating component. And then, i-paste natin dito yung menu. So, dapat nandun siya sa loob ng ating component 9, which is yung X at yung burger icon. Okay? So, sa default ng ating component 9, burger icon lang, sa toggle state, lumalabas ang menu and yung X. So, let's test. So, default state, burger icon, toggle state, menu, and the X. So, pag click ko, bumabalik ako sa default state, toggle state, default state, toggle state. Okay? So, yun naman yung demo natin or video lesson natin for this type of a menu using yung toggle state natin for XD.